It's never too late to make your dreams come true. Ika nga, kahit gaano pa kataas yan. Ito ang pinatunayan ng dating GMA News reporter na si Steve Dailisan na mula telebisyon napunta sa aviation. Ako po si Steve Dailisan at ito. Ako po si Steve Dailisan, GMA News. Una siyang nakilala bilang reporter ng GMA News matapos ang pag-uulat ng balita. Isang landas naman ang tinahak ni Steve. Ang dating kapuso, isa na ngayong piloto. Steve, welcome to Amazing Earth from the airwaves to the airways. Pero bago yun, paano at saan nagsimula yung paggamit mo ng Steve Dailisan? Sobrang na-amaze ako tuwing naririnig ko yun. Binaligan ko yung mami ko. Sabi ko, tinan mo ma, ako lang sa magkakapatid, yung isang pangalan, ang ikli. Kung ano sinasabi nila sa akin. Sabi niya sa akin, di bali anak, long E naman yan. So sabi ko, long E pala. Pero naalala mo ba yung first moment na ginamit mo yun at ginawa mo yun sa pagre-report? Naku, hindi ko makakalimutan. Sabi ni Ma'am Jess sa akin, Jessica Soca, sabi niya, Steve, bakit ang haba ng E? So nagtawa na kami. The following day, sabi niya, sige na, bawasan mo lang ng isa. Okay. Ilang taon ka naging isang journalist, reporter sa GMA bago mo shinift ang iyong career? Naku, inabot din ako ng 12 years sa mundo 12 ng years. pamamahayag. So what made you decide, Steve? Gusto ko talagang tuparin yung pangarap na maging isang piloto. Hindi siya madali kasi galing lang kami sa hirap dong. And yung pagpipiloto, kailangan talaga meron kang konting ipon. It took me 17 months na tuloy-tuloy from private pilot to commercial pilot. Ano yung pakiramdam ng unang pag-angat ng gulong na yan sa runway? Magkakahalo yung feeling kasi may kaba, may kilig, at saka, of course, masaya. Kasi iba yung appreciation mo sa buhay kapag nakikita mo siya from above. 2019, natupad ang pangarap ni Steve na maging pilot. Sino una mong tinawagan pagkatapos mo magkaroon ng successful landing on your first flight? Medyo kabado silang lahat, pero yung dad ko yung tinawagan ko nung after my first flight. Pero bago pa lang siya sa trabaho, pumutok ang COVID-19 pandemic. Gusto ko sana maging source pa rin ng inspiration and hope. Pero malungkot kasi talaga. Yung dad ko sana, gusto ko sana siyang mailipad kasi pangarap din niya eh. Ano nangyari? Bakit hindi mo na siya naisakay? 2020, that was the time na na-release ako sa paglipad as first officer sa isang airline. And then all of a sudden, mga sometime August, sabay naman nun, nawala rin yung dad ko. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Yung COVID, di ba, parang wala kang chance to mourn and grieve. So, tingin ko, yun yung isa sa mga malungkot na parte kasi hindi mo siya mailipad. Pero hindi siya basta-basta sumusuko. Kinakailangan talaga dong meron kang fallback. Meron kang skill na babalikan. Ngayon, while doing communications and public affairs, nakakapagpalipad tayo ng eroplano. Every Thursday and Friday. Same public service ang ginagawa mo kasi instrument ka to happy reunion. Commitment yung public service na yan. At saka parte ng karakter natin. Bagay na hindi mahihiwalay bilang isang mamahayag. Maipafeel natin sa kanila na safe sila. I'm sure, kapag landing na, pag nagpapakilala ka, sinasabi mo ang iyong famous na Steve line. Ganun pa rin daw, for consistency. Nakakatuwa yung mga kapuso natin. Talagang tuwang-tuwa din sila. I'm sure maraming natutunan yung mga nanonood sa atin. Lalong-lalo na ako. Good luck. you. Good luck Nanonood sa, ako. sa iyong paglipad kung saan pa man. Pero siyempre, bago matapos, baka pwede maka-request ng yung trademark one more time. Mga ka-amazing, lagi po natin iingatan ang kalikasan. Ako po, si Steve Dailisan, at ito ang Amazing Earth.